ka-faith at mga ka-Bible, I am Roda Yucacion de la Cruz, 52 years old. Lumalakad doon sa pagiging blessed single. Presently ay meron akong mga tatlong churches na inaatinan. Una dito sa CSB Tarlac, sa CSB Gapan at minsan-minsan sa CSB Angeles. Masasabi ko na ako ay lumaki dun sa pamilya na kakilala si Jesus. Lumaki ako dun sa Sunday school, sa fellowship, sa mga gatherings ng or activities ng mga churches namin. After yun ng isang service na nadinig ko sa isa naming pastor na hindi sapat yung na pumupunta lang sa church para masabi mo na ikaw ay Kristiyano. Sapagkat hindi ka maililigtas ng family mo o yung laging pag-attend mo, kundi ang salvation ay yung personal na encounter natin kay Jesus. Actually, hindi pa ako sa church no na inaccept ko si Jesus. After pa nung service, na umuwi ako sa bahay. Tanda ko pa yon. Pumalik ako dun sa taas ng bahay namin. Lumuhod ako at nanalangin ako na sinabi ko na, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Napakasaya ng feelings yung time na yon na alam natin na yung buhay natin ay merong kasigurudahan kasi inaccept natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. After ng aming ng camp, that was December, yung tinatawag na Summer Institute, ay talagang naramdaman ko na tinatawag ako ng Lord to enter in the ministry. Pagkatapos ng camp na yun, umuwi ako at sinabi ko kay nanay at kay tatay na tatay, nanay, papasok ako sa ministry kasi narinig ko yung calling. Sabi ni tanda ko, sabi ni nanay at ni tatay, kung yan ang gusto mo, hindi namin at yun yung calling na nadinig mo sa Panginoon, hindi kami ang magiging dahilan para pumasok ka sa ministry. To cut the long story short, pumasok ako sa ministry. Nung pumasok ako sa ministry, ay ministry ng teaching, ministry ng pagtuturo sa mga bata at iba't iba pang ministry. Pero doon sa 28 years na pag-i-stay ko doon sa church na kung saan ay kinabilangan ko before, ay meron akong merong hunger. Meron akong naramdaman na kakaibang pagkauhaw when it comes to sa ministry, sa worship, at parang may kulang. At that's the time din na ko ang Lord, na narinig ko ang Lord doon sa pagtawag, doon sa panibagong calling ng ministry. Isa ito sa pinakamahirap na desisyon para sa akin, na yung dating ministry ay iiwanan ko para pumasok doon sa panibagong ministry na sinasabi sa akin ng Panginoon. Akala ko, yung ministry na meron ako before, okay na yon. Pero ang Panginoon, meron siyang sinasabi na mas malalim na ministry. Sabi ko, Panginoon, kung ano yung plano mo, yun yung susundin ko. Maaring yung plano ko before, plano ko lang yon. Pero mas meron ka pa palang ibang plano sa akala natin, eto na yon. Hindi natin sinasabi na mali yung ginawa natin, kundi meron pa siyang ibang ipinapagawa sa atin na mas makikita natin yung panibagong purpose ng buhay natin. Siguro ang masasabi ko yung may mga kabataan kasi na hindi lang kabataan, marami sa atin, akala natin yun na yun. Kumbaga, complacent na tayo, okay na yung ministry na ginagawa natin. Pero ang Lord, meron pang ipinapagawa sa atin na mas malalim pa doon. Yung binobroaden ba, ine-elevate yung ministry na ipinapagawa sa atin. Yung pag-i-elevate ng ministry natin, alam natin na mas marami pang maaabot kasi sumunod ka sa Kanya. Ako yung siguro yung Proverbs 19:20 man, many are the plans in a man's heart, but it is always the Lord's purpose that prevail. Ang dami kong plano. Naakala ko yun na. Pero sabi ng Lord,
mas meron akong magandang plano sa'yo. At yung plano ko, mas maganda dun sa plano mo. Kaya ako nagtitiwala lang din ako doon sa sa pangako ng Lord, sa promises ng Lord. Kapag sinunod mo yung plano ko, mas makikita mo na mas maganda yung kahihinat na ng iyong buhay, kahihinat na ng iyong ministry, whatever the desires of your heart, ipagkakanoob ni Lord yon. Kasi yung plano niya ang sinunod natin sa buhay natin.